Ito yung ombudsman. Nung isang linggo pa nahahalata ito mga kababayan, mga boss chief amo sir, 'di ba? Pinapapunta sila Inday Sara Duterte doon sa ombudsman. Kesyo daw ganito, ganyan. Gusto nila sila. Unang-una sabi ni senadora ako ng senadora, congresswoman na pala, De Lima. Wala nang kalalaman ang ombudsman dito, 'di ba? Wala nang jurisdiction ang ombudsman dito dahil tuloy-tuloy naman yung kaso, may kaso naman ganyan, etc. Kaso ang gusto yata sila yung mauna tapos ang gagawin sasabihin, "Oh, wala naman kaming nakita." Base doon sa aming pakikipag-usap sa kanila na ipaliwanag naman nila ng maayos sa amin. Para ho, syempre kapag ka ang ombudsman, yung iba dyan hindi alam na ito po ay um, inilagay o itinalaga ni dating Pangulong Duterte. Iisipin na lang namin, ay oo nga no, sabi ng ombudsman, wala daw. Sabi ng ombudsman, absuelto daw. Di ba? Ngayon, mapapaano na tayo, sinabi na ng ombudsman Ngayon no, kokopyahin na lang po ng Senado yan. Sabi ng ombudsman, ganito. Wala naman daw talagang sapat na ebidensya, matibay na ebidensya. Absuelto naman daw. Bakit pa natin itutuloy yung hearing dito sa dito sa impeachment? Ganyan ang mukhang papalabasin nila. O ganyan yung sarswela ho nila, mga kababayan. Confi funds probe versus BP Sara, ipaubaya na lang sa susunod na ombudsman. Paalis na pala tong si Martires. Siguro ho, pahabol. Ano po? Pahabol. Kailangan may magawa akong mabuti para sa mga Duterte. Dahil ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtalaga sa akin. Hindi ako magiging ombudsman kung hindi dahil sa Duterte. Baka pahabol ito. Di po ba? Sabi, pa-retire na si Justice Martires. Sana nga ipaubaya na niya ito sa susunod na ombudsman. Kaso baka masumbatan ng mga Duterte. Ikaw yun nandun, wala ka man lang naitulong sa amin, ganito, ganyan. Gumawa ka ng kahit para maisalba ang vice-presidente. Baka yun yung naisip nila. Sige, papuntahin sa amin si vice-presidente. Tapos, kunyari, may mangyayaring mga pag-iimbestiga, mga question and answer. Tapos palalabasin. Wala. Negatibo. Diba? Kokopyahin na lang nung Senado. Tingnan nyo, ombudsman, wala, diba? Mark, pwede na siguro mag-early retirement si Ombudsman Martires. Sabi ni Kainaro, ang linaw, bayad utang na loob. Diba? Kaya humahabol, mga bossing. Sana nga ipaubaya na niya ito sa susunod na ombudsman kasi yung investigasyon na ito can take time. Baka isang arawin lang o 1 week lang para kay Martires. Ang isang ikinatatakot ko rito, baka naman maging complacent yung taong bayan. Makalimutan natin yung impeachment. Sabi ni Attorney Howard Calleja. Tingnan niyo po yung mga DDS, Talagang kahit gagawin nila. Para lang po hindi matuloy yung impeachment. Ako naniniwala ako. Yan po yung nila, hakbang nila para hindi matuloy yung impeachment. Sasabihin ng ombudsman na absuelto sa amin. Inimbestigahan namin. Inalam namin lahat. Tinanong namin sila. Absuelto sa amin. Sasabihin naman ng Senado. Tingnan nyo. Wala naman. Wag na nating sayangin ang oras natin dito. Mag-file na lang kayo ulit sa susunod na taon. Di po ba? Kagaya na lang po, mga kababayan, nung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ito. Si Boy 10K. Mga kababayan, si Boy 10K. Alam niyo po ang style na ginawa ni Peter Cayetano, etong si Alan Peter Cayetano, ang ginawa niyang style, pinamukha niya sa atin na, dapat tuluyan yung impeachment na yan. Ganun siya, mga kababayan. Yung sa isang interview, kung hindi ako nagkakamali ho, mga bossing, kumbaga, parang yun napadaan siya tapos na-interview siya.
dapat tuloy ang impeachment, no? Ganito, ganyan. So ipinalagay niya yung taong bayan sa ano niya. Tuloy ang impeachment. Kita nyo, si Peter Cayetano na ang nagsasabi, tuloy ang impeachment. Tapos sabay binanatan tayo ng remand. Di ba? Sabay binanatan tayo ng remand. Hindi na lang gumamit ng ibalik. Yung word na ibalik na lang. Return. Pero remand ang ginawa ho, mga kababayan. Para naman, hindi masyadong normal sa mga Pilipino. Di ba? Ngayon, ito naman sinasabi, huwag kayong magpanic. What's the worst case? No? They can file another impeachment complaint after 1 year. Ganyan na po, mga kababayan. Unti-unti na po nilang pinapatanggap sa atin, pwede naman kayo mag-impeachment ulit after ng 1 taon ulit eh. Di ba? Gusto nilang pagainin po sa loob natin na, pwede naman mauulit naman. Huwag kayong mag-alala, pwede ulit next year. Tingnan nyo yung mga style nila. Di ba, Ram J? Ingat yan. Engot yan si Peter Cayetano. Balasubas na tao. Huwag po nating tatanggapin yung mga ganon, mga boss. No? Huwag po natin tatanggapin yung mga ganong mga dahilan po nila. Kasi hindi nila, actually, sabi ko nga sa inyo, kung hindi matuloy itong impeachment na ito, dahil po doon sa sinasabi nilang teknikalidad na merong 1 year ban. Nagkamali yung Congress kasi multiple impeachment ang kanilang ipinasa. Kaya ngayon, 1 year ban. Kung hindi man matuloy mga bossing, yung impeachment na iyan, hindi pa din na ipagtanggol ng vice-presidente o hindi pa din nalinis ng vice-presidente yung kanyang pangalan. Di ba? Kung ako ang vice-presidente, hindi ako papayag ng ganon. Lalo na't alam ko na wala akong ginagawang kasalanan, hindi ako papayag ng ganon. No? Yung mga talagang umiiwas lang. No? Yung mga talagang umiiwas lang, yung papayag na, okay lang, ayaw mo na. Sige, at least, wala na, no? Hindi na tayo lilitisin. Pero ako, kung alam ko na wala akong kasalanan, halika, umpisahan natin tong impeachment na to. Cheese! Huwag ka na magsalita dyan, no? Huwag mong harangin na ituloy natin to. Gusto ko malinis yung pangalan ko. Ganun ho. Pero kung ikaw may itinatago, kahit anong dahilan, okay na sa'yo. Kahit na, hindi nyo naman na ipaliwanag, hindi nyo naman na ipagtanggol ang sarili, at least, stop na.